Len Timbol story. Ay naman eh, ayoko nga dyan kay Mang Kanong. Ang tanda-tanda na niyan eh. Amoy lupa pa. Ano ka ba? Mabait si Kanor. Alam ko mamahalin ka niyan. Tignan mo isang bulati na ng pipirma dyan, kukunin na ng kamatayan yan. Totoo naman eh. O, tignan mo, pag dyan, inabutan pa dito, sagutin mo yan, ma. Bakit? Bunganga mo, hindi mo ba nakikita? Hindi na nga kaya ng babae yan, ikaw na lang ang mamahalin Talagang yan. hindi na kaya mang babae niyan, ma. Sa tanda na niyan, yan. Ha? Palolo na yan. Pero siya ang gusto ko. Uy, edi kayo na lang dalawa. Puro ka kalukuhan. Eh, ayoko nga talaga pala kayo dyan. Ayoko. Ay, Mang Kanor. Mang Kanor, okay lang po si Harry. Okay lang ba kayo, Mang Kanor? Ay, si Mario. Len, totoo bang mabilit kang ipakasal ng tatay mo sa isang lalaking matanda? Opo, 18 years old po ako nung time na yun. Wala pa po ako naging kasintahan noon. Oo. Nung araw po kasi may sakit po yung tatay ko at saka mahirap ang buhay namin nung araw. Kaya nung may nagpakilala na pinsan ko rin sa nanay ko na gusto ako na maging asawa, pumayag po ang nanay ko na yan na lang kaysa sa iba, at least dyan, buhay ka. Anong ginawa mo para hindi magkatuluyan yung pinaplano ng magulang mo sa iyo? Nung nagkasundo na po sila ng mga ganong bagay na sige yan na lang, umagri naman din po ako. Pero nung time na, kinakabahan na ako kasi namanhika na po eh. Ano naman ka Dumating na po sa point na, ay, lalayas na lang ako. May nakilala kang first love mo. Meron po. Sino na nga yan? Si Jay po. Paano ngayon ang nangyari sa inyong dalawa ni Jay? Pinasok po ako ng kapatid ko sa trabaho. Doon po nagtatrabaho si Jay kung saan din doon ako na-assign. Doon kayo nagkakilala? Mm-mm. Okay. Bakit siya nagustuhan mo? May kagwapuhan kasi si Jay. Wow. Pilyo. Tapos yung bang binibiro-biro ako hanggang sa nahulog yung loob ko na parang ito na yung crush ko kasi bata pa nga ako noon. Gwapo naman ito, ang daming nagkaka-crush. Bakit parang sa akin lagi nakatingin. Jay, ito pala yan. Len, sabay ka na papunta ng trabaho. Hindi na. Motor? Ay, hindi ako marunong sumakay ng motor eh. Tsaka baka masemplang ako. Imbis na sa trabaho ko mapunta, sa imburnal ako pulutin, di ba? Ay, nako. Hindi. Basta yakapin mo lang ako. Hindi ka mahuhulog. Ay, talaga ba? Oo. Tsaka mahirap yung jeep ngayon, rush hour. Mahirapan ka sumakay. Kaya tara. Sige. Tara, halika na. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging close sina Jay at Len dahil magkasama sila sa trabaho. Hanggang sa sila ay nagmahalan, nagpakasal at nagkapamilya. Pero habang buhay nga ba ang kanilang pag-iibigan? Jay, ano ba? Jay, ano ba? Kung kailan naman paalis ka na, tsaka mo lang sasabihin na pa-abroad ka naman pala. Alam ko na hindi mo ako papayagan eh. Siyempre, talagang hindi. Jay naman, huwag mo naman akong iwan. Bata pa ako. Hindi ko kaya yung obligasyon ng mag-isa. Len, nandyan naman sila ate. Binilid na kita. Hindi naman yung ate mo yung pinakasalan ko, ikaw. Gusto ko, ikaw yung katuwang ko magpalaki ng mga anak natin. Jay naman, huwag mo ko iwan. Len, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa mga anak natin. Aanin ko yung maliit na sweldo dito. Mabubuhay ko ba kayo nun? Ilang taon lang to, Len. Kapag nakaipon na tayo, babalikan ko kayo ng mga bata. Jay, please. Jay, please, nung mamakaawa ko sa'yo, Jay. Jay, huwag mo ako iwan, please, Jay. Hindi ko kaya makita, Jay. Huwag mo ako iwan, Jay. Huwag mo kami iwan ng mga anak ko. Nagmamakaawa ko sa'yo, Jay. Jay, magtatrabaho ako. Tapos pagkakasyahin na lang natin yung pera meron tayo, ha? Jay, please, huwag mo ko iwan. Please, hindi ko kaya, Jay. Sige na. Sige na, malilate na ako sa airport. Jay, please. Mga bata, alagaan mo, ha? Naiwan si Len sa poder ng pamilya ni Jay. Regular namang nagpapadala ng pera si Jay sa kanyang mag-ina. Tiniis ni Len ang lahat ng lungkot, lalo pat hindi naman niya kasundo ang pamilya ni Jay. Ate, sana sinabi mo na lang sa akin na iiwanan mo lang din pala si Jelly tsaka si Jepoy doon kala auntie para naiuwi ko na lang doon sa nanay ko. Alam mo, malikot yung dalawa eh. Iiwanan mo doon sa dalawang matanda. Namasyal kami ng mga kaibigan ko. Anong gusto mo? Itali ako dito sa bahay at mag-alaga ng mga anak mo? Hindi, sana sinabi mo na lang sa akin, ate. Inuwi ko na lang doon sa nanay ko, di ba? Ako pa may kasalanan ngayon? Bakit?
Ginusto ko ba na mahulog at mabukulan ng pamangkin ko? Sinisisi mo ko, ganun ba? Alam mo kung hindi dahil sa kapatid ko, hindi ako magtsatsaga sa inyo ng mga anak mo. Bakit kasi hindi ka nalang tumigil sa trabaho at ikaw nang mag-alaga sa Huwag kanila? kang mag-aalala, huwag kang mag-aalala. Lalayas kami. Hindi mo isasama ang mga pamangkin ko. Kung gusto mo, ikaw ang lumayas. Bakit? Ate, mga anak ko sila. Desisyon ko kung saan ko dadalhin yung mga anak ko. Anak din sila ng kapatid ko. At ibinili niya sa akin ang mga anak nyo. Alam mo, wala Hindi namang napigilan mapapagkakataon si na Len to sa eh. pag-uwi sa kanyang ina na bitbit ang mga anak nila. Kaya napilitan si Len na lalong pumayod para sa kanyang mga anak. Hanggang sa may makilala siyang mabait na lalaki sa kanilang lugar. na sa listahan. Len, Oh, Lito. Len. Tanggapin mo na. Alam ko kailangan mo to eh. Lito, hindi na. Marami na akong utang sa'yo eh. Hindi utang yun. Bigay ko na yun sa'yo. Salamat. Pero mababayaran din kita. Tamo, Len. Parang naman di tayo magkakalugar. Eh, tayo lang naman di magtutulungan dito. Alam ko kailangan mo yan. Alam mo, makakaraos din naman kami ng mga anak mo. Hindi na. Alam ko yung paghihirap mo sa mga anak mo. Saka pinapabayaan ka na ng asawa mo. Ito, bakit ang bait mo sa akin? Aamin ako sa'yo, Len. Gusto kita. Lito, kasi may asawa ko. Kasal pa rin kami ni Jay. Alam mo, nakakaalam. Pwedeng tayo-tayo lang. Ako na yung ako ng responsibilidad na iniwan ng asawa mo sa'yo tsaka sa mga anak mo. Len, maniwala ka, mahal kita. Kuya, sakayan lang. Ikaw ba si Len? Yes, ako nga. Malandi ka! Pati asawa ko si Lito gusto mo agawin! Di ka na nahiya! Alam mo may asawa, pinapatulan mo? Sinabi niya sa akin, hiwalay na siya sa asawa niya eh. Wala ka, papatayin kita! Walang niya ka! Umuwi ka! Umuwi ka! Iskandalo ka pa dito! Uwi! Hindi pa tayo tapos ah! Alam mo ikaw, bastos ka. Sinabi mo sa akin, hiwalay ka na sa asawa mo, di ba? Bakit? Kayo ba ng asawa mo, hiwalay na? Kaya pareho lang tayo. Kaya huwag mo akong mga astahan ng ganyan, ha? Tapos na tayo. Dito. Sasabso mo! Eh, pero my dear, may asawa yung may pamilya yung Lito, di ba? Opo. Ikaw, meron ka rin. Meron din po. O, paano yun? Sabit. Nung una po, hindi ko po, wala po sa isip ko na, may asawa to, kakabit ako dito. Hindi naman po yung ganun eh. Yung, nahulog po yung loob ko sa mga binibigay niya sa akin na tulong na iniisip ko parang, ang bait naman itong tao na to, ganyan-ganyan. Kung ano-ano yung binibigay sa akin, nakaka-survive kami mag-iina ng dahil sa kanya. Ano ba yan? Kalat na dito ang skandalo niyo, Lilito. Pati tuloy ako nadadamay. Ako yung tinatanong nila. Siyempre, pinagtatanggol naman kita. Ling, sorry. Sorry kung pati ikaw nadadamay. Sus, ang dami naman kasing pwedeng patulan, si Lito pang napili mo. Huwag mo na siyang sisihin. Andyan na yan eh. Tsaka, ang bait naman si Lito ah. Anong mabait? Hindi mo ba alam ang usap-usapan dyan kay Lito? Na ano? Hindi mo ba alam na ano yung si Lito? Ano nga? Ano nga kasi? Ako, Diyos ko. Ano ng ano? Opo. Pasok. Ate, Oh, halika na. Uwi na tayo. Hinahanap na tayo ni nanay. makaalis na nga. Baka masabihan din akong Makati. Sige, Len. Una na ako. Ingat kayo. Alam mo, huwag mo nang pansinin yun si Ami. Tsaka mag-iingat ka sa Lito na yun, ha. Pag kailangan mo ng tulong, punta ka lang sa bahay. Salamat, Jane.
Lito, ano ba? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba tapos na tayo? At babalikan na doon sa asawa mo. Kunwari lang yun. Ikaw naman talaga yung mahal ko eh. Ito, pang shopping mo. Saka pang gamit ng mga bata. Lito, ang dami nito. Di ba kakabigay mo lang sa akin nung nakaraan? Ayaw mo ata, babawiin ko na. Ay, hindi. Hindi, Lito. Siyempre na, Lito naman! May karapatan ka manahimik. Pwede kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng isa ng pamahalaan. Naiintindihan mo yung karapatan? Lito, ano ba to? Teka lang po. Teka lang, saan nyo dadalhin? Sige na. Teka lang! Lito! Ay, nung una po kasi, nung unang pagkakakulong niya, kahit nasa loob siya ng kulungan, hindi naman niya ako pinababayaan. May mga tao siya na nagpapadala siya ng pera para sa akin. Olen, okay ka ba? Uy, alam mo baka luminom dito mamaya, makita ka ni boss. Huli ka, tanggal ka. Bakit? Susumbong ka? Hindi magsumbong ka. Ako, magsusumbong? Hindi gusto mo... Samahan pa nga kita eh. Bakit? May problema ka ba? Problema? Dami. Sunod-sunod. Hindi na nga nagsawang bigyan na ako ng problema eh. Alam mo, Len, huwag ka na malungkot. Di nga ako sanay makita kang malungkot eh. Kaya nga gusto kita eh. Kasi masayahin ka. Sanay kong kalug ka. Saka syempre, maganda ka. Roy, ano ba? Ay, ganun. Ay, nalaman mo nandito. Roy, ano ba? Tumigil ka na. Okay lang yan. Roy, Ako lang tumigil to. ka na. Roy, tumigil ka. Bitawan mo ako. Ano ba? Roy, tumigil ka. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi nagawang pigilan ni Len ang lalaki sa pananamantala nito sa kanya. Pansamantala namang nakalaya mula sa kulungan si Lito. Len, anong nangyayari sa'yo? Lito, nakalaya ka na pala. Oo, mahina daw yung ebidensya sa akin kaya napayagan ako ng judge. Mabuti naman. Anong nangyayari sa'yo? Buntis ka? Ha? Umamin ka, buntis ka? Dito nasasaktan ako. Teka na. Sumagot ka, sino ka man yan? Teka lang, bakit ka ba nagtataka eh? Dito, asawa kita, di ba? Asawa kita. Bobo ka. Nasa kulungan ako, paano kita mabubuntis? Ha? Ha? Dito! Dito, please. Bumawa ka. Hindi mapapatay kita. Layas! Yan na nga bang sinasabi ko? Napala mo. Ito naman, hindi ko namang alam sa'yo kung masaya ka ba sa nangyari sa akin eh. Ginusto mong lahat yan. Sabi nga ng mga matatanda, buntot mo, hila mo. Wala naman akong buntot. Kontrabida ka. Buti pa to si Jane. Jane, maraming salamat ha. Nandun yung mga anak ko sa bahay mo. Nahihiyang ako sa nanay tatay mo. Pasabi na lang, bukas aalis din kami. Doon naman ako makikituloy sa nanay ko. Napakawalang hiya naman talaga tong Lito na to. Pati anak yung dalawa, pinalayas niya. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi... Sino ba kasing nakabuntis sa'yo? Ano kasi... Kaga. Anong-ano kasi? Hindi ka mabubuntis kung di ka nagpaano. Inano ka, kaya ka nabuntis. Sino ba kasing umano sa'yo? Ito naman, ano ng ano? Basta ano... nangyari na nangyari, ganun.
Kilala mo ba tatay niyan? Alam niya ba na ano ka niya? Yun nga hindi niya alam. Tsaka wala na akong balak ipaalam sa kanya na ano niya ako. Tignan mo, pati ako na puro ano na lang din, di ba? Teka, paano mo bubuhayan ang bata? Yun na nga, kaya ako kailangan ko ng tulong niyo. Tulungan niyo naman ako ipalaglag yung bata. Dadami mo pa kami sa kasalanan mo? Ayoko! Naku, Jane, kausapin mo yan. Tanga-tanga ko kasi. Hindi ko na rin talaga alam ba't ako ganito. Lagi na lang ako sinasaktan. Lagi na lang ako iniiwan. Lagi ako pinagsasamantalahan. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Lord, ano bang kasalanan ko sa inyo? Ba't laging ganito yung nangyayari sa buhay ko? Nabubuhay na lang ako para sa mga anak ko eh. Pero hindi ko na kayang mamuhay ng isa pang sanggol, Lord. Pantayin mo na lang kami ng anak na to! Ano nga? Len! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Wag! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Len! Ayoko na kasi! Ayoko na eh! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Wag mong gawin yan! Wag mong gawin yan! Nay, O, Len, halika na. Kakain na. Tawagin mo na yung mga anak mo sa taas para sabay-sabay na tayong kumain. Nay, Ano ba? Halika na. Nay! O, Len! Len, ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Ay, ano yan? Tulong! Ano to? Tulong mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Bakit may dugo? Mga kapitbahay, tulungan nyo kami! Ay! Tulong mga kapitbahay! Naisugod nila sa ospital si Len, kung saan kaagad namang naagapan ang pagdurugo nito. Hanggang sa Kamusta ng pakiramdam mo? Huwag ka nang malungkot. Alam mo ba, sabi ng doktor, kung hindi daw naagapan yung bleeding mo, maaaring naubusan ka na ng dugo. Pwede ka raw mamatay. Sana napatay na lang ako. Kasi sama akong tao. Sana kinuha na lang ako. Sama akong tao. Ano ba? Hindi ka pa kukunin ng Diyos kasi masama yung ginawa mo. Bibigyan ka pa niya ng chance na magbago. Siguro mali lang yung mga desisyon mo sa buhay. Pero huwag mo na ulit gawin yung ginawa mo, ha? Kasalanan yun sa Diyos. Hindi na laki na kasalanan ko sa Diyos. Sobrang laki na kasalanan ko sa Diyos, Jane. Pinatay ko yung sarili kong anak. Hindi ko alam kung paano maharap sa tao. Hindi ko na alam. Nora, huwag mo silang intindihin. Hindi naman sila yung bumubuhay sa'yo. Walang pwedeng manghusga sa'yo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Pero pag inulit mo pa yung ginawa
ಬಿಡು ಕಲಂದರ್ ಲಾಲ ಅಷ್ಟದ malang 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 dam 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 malang dam 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 malang dam malang dam malang 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 dam malang dam dam